Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang Miyerkules ng tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong ka-lunch date ngayong araw, si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras ng masaya at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito sa 91.9 Right FM. Kasama po natin ngayong tanghali ang ating kaibigan na si Bernadette. Ay, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saluhan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan na nakakabusog dito sa Kwentuhang Katoliko. Energetic. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento na maaari nating isama sa ating mga talakayan. Ipadala po natin sa email address na kwentuhang.katoliko@gmail.com. I-spell out ko po, KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com o kaya namay sa pamamagitan ng ating Facebook page na Kwentuhang Katoliko. Pwede po nating ipadala doon sa email din o message. May private messaging po yung Facebook. Pwede din naman tayo mag-post sa ating page o sumali sa ating mga kwentuhan o talakayan doon. Live po tayo ngayong araw. Bernadette, ibigay natin yung text line numbers natin. Para sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa ating Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Ayan, pwede po naming tanggapin ang inyong mga kwento o kuro-kuro, mga tanong ngayong araw na to. Gayon din po, inaanyayahan din namin kayong makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita sa aming isa pang programa sa Commission on Catechesis. Tunghayan po natin ang Barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa 91.9 Right FM. Oh, Bernadette. May dagdag pa tayong kaalaman? Wala na? Wala na. Go na? Oh, sige. Nakinig ka ba kahapon sa ating programa? Ayun po, kasama ko po si Geng, si James, at saka si Karen. Galing po kasi kami ng Chancery kahapon, may dinaanan po kami. Si James kasi, tita, tinatanong niya kung saan yung nagpapakorek sa baptismal certificate. Ayun. Sa notary. Opo, dinala po namin siya sa Chancery. Pero ang ganda ng topic niyo po kahapon, ha? Ganun po pala yun, nasimulan ni na Pope St. Leo the Great at Pope St. Gregory the Great. Totoo naman pong hanggang ngayon, nasa atin pa rin. Hindi lang ito basta nabubura o napapalitan. Nalala ko, tita, sa discussion nyo kahapon, yung Schola Cantorum. Oo. Diba? Buhay na buhay pa yan. Oo, hanggang sa mga ngayon. katedral at saka sa mga parokya. Oo, kahit dito sa Pilipinas. Yung discussion kahapon, sa Europe pa lang yun nung panahong yun, diba? Ngayon sa Pilipinas, pumunta ka sa kahit anong katedral o simbahang malaki, may mga Schola Cantorum. Ano nga ba yung Schola Cantorum na yun, Bernadette? Di ba yun yung mga cantors? Yung mga kantor, bubuo sila ng isang koro. Actually, Schola Cantorum is the school of cantors. Kasi sinasanay sila, di ba? Alala mo sa atin noon, si Maresi tsaka si Jeff, talagang mini-meet yung mga cantors. Tapos yung una nilang sinasanay yung mga salmo. Kasi iba naman yung psalmist, iba yung choir Opo. May ibang pagsasanay talaga. Tapos, pag sanay na sila, may ibang parte rin naman ng liturgy na kailangan gampanan ng cantors. So, yun yung Schola Cantorum. At iba talaga yung training. Hindi lang ordinary choir member kasi yung mga yan.
Tapos tita, natakal nyo rin yung Gregorian chant, no? Oo. Love ko po yun. Pampatulog. Yun eh. Hindi ka ba kaya makukurot ni Pope Gregory sa sinabi mong yan? Siguro tita sinasabi niya, anak, mahaba na ang iyong araw. Mahimbing ka ng matulog. Ay, Yun, nako. Gregorian chant. Humanap pa ng dahilan. Akala mo kukonsintihin eh. So, tama. Hindi nga talaga nabubura o hindi basta napapalitan. Kasi kapag yung itinatag o yung mga ginagawang reforma nasa pangalan ng Panginoon, kung tunay hindi yung basta mo lang sasabihin na In the name of Jesus. in the name of Jesus, in the name of God, in the name of whoever. Yes. Pero yung sa totoo naman, yung gusto mo lang naman yun, hindi. Kung yung reforma, tunay ito na para sa Panginoon talaga, para itong batong hindi matitibag sa mahabang panahon. Yes. Pero sana, tita, nasulat yung mga homily nila noon, no? Yung parang kay Pope Francis ngayon, parang nagsisilbing katesismo natin. Kaya lang, tagal na po noon, no? Siguro wala pong recorder na. Siyempre, wala pa. Kailan lang ba yung mga recorder? Ano ka ba? Kahit wala namang recorder nung panahong yon, meron namang natira, pero kung ang nais mo, yung katisismo, may mas nauna pa kina Pope Saint Leo at kay Pope Saint Gregory. May naisulat naman na katisismo na hanggang ngayon napapakinabangan pa rin natin. Kilala mo ba kung sino ang nagsulat sa mga tinutukoy ko? Hindi po ba siya yung may kapistahan ngayon? Si San Cirilo ng Jerusalem? Tama, Saint Cyril of Jerusalem. Siyang siya. Napaka-interesante din ng kanyang pinagdaanan, di ba? Batang-bata pa ang ating pananampalataya noon. Marami pang nagkalat na kuro-kuro ukol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinubukang magbigay linaw ni San Cirilo na nooy obispo ng Jerusalem. Kunti lang po yung alam natin tungkol sa kanya bago siya naging obispo. Pero napakakulay din ng kanyang buhay. Pinaratangan ng di tama ang dumanas ng pasakit para sa bandang huli, siya ang nagtagumpay. Pang telenovela palang buhay ni San Cirilo. Oo nga, pwedeng ang telenovela. Teka, bago tayo mag-telenovela, natatawa ako sa iyo eh. Ginawa mo pa talagang telenovela yung buhay ng santo. Pero matanong nga kita, sa tingin mo, pwede siyang maging isang patron din ng ating mga katikista? Di ba, sabi mo, binasa mo yung buhay niya. Ayo po, wala pang mga libro ng mga doktrina noon at kinaya niyang magturo ng diretsyo, malinaw at tagos sa mga puso't isipan ng mga nakikinig. Parang sigurong all ears sa kanya pag siya yung nagle-lecture sa mga panahong yon, no, tita? Malamang. Nung pinasadahan ko nga yung mga lectures niya, syempre hindi ko naman narinig kasi sabi mo nga wala namang recording. Pero meron actually online yan. May mahahanap ka. Lahat ng lectures niya nakasulat. Syempre, nasa wikang Ingles na. So, tiningnan ko. Hindi naman malalim yung pagbabasa ko. Pero para lang alam ko kung ano yung nandun. Naisip ko, maari pala siyang maging patron ng mga katekistang nagbibigay ng pre-sacramental seminars kasi binigyang linaw niya yung pananampalataya para sa mga nais umanib sa Kristyanismo. Alam mo ba, napaka-practical ng mga sinabi niya, tulad kunwari yung paano tatalikuran yung kaugaliang pagano. Kasi di ba nung panahon nila, marami pa talaga yung mga pagans. So yun, may parang halos step by step paano daw tatalikuran yung mga kaugaliang pagano, ano ba ang ibig sabihin ng binyag at iba pang mga pagpapaliwanag. Napakalinaw. May love ako dito, tita. Naipaliwanag din kasi niya yung maayos yung tita, yung ama namin bilang dasal, di ba? Alin po ba doon yung tumatak sa inyo? Sa mga linya ng Teka, tinetest mo yata ako. Sisimulan ba natin sa first line? Pero, hindi, wag. Hindi tayo matatapos, baka umabot tayo ng siyam-siyam dito. Ano ba yung pinaka tumatak sa atin? Sa akin, sige.
siguro yung sa yung patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa wikang Ingles, paano nga ba yun? Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Yung ibang version, paano nga ba yan? Forgive us our sins or faults? Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Yes. Yun. Sabi ni San Cirilo, nagkakasala daw tayo sa salita at sa isip. Tama naman, di ba? Opo. Kasi hindi naman porket hindi mo pa ginagawa, hindi ka na nagkasala. Pag inisipan mo na ng hindi tama, yung kunwari, nagtangka ka na, pero hindi mo ginawa. Pinlano mo na. Pinlano mo yun na. Yun kasalanan na kasalanan po na yun. Siguro, hindi same severity o hindi kasing grabe ng ginawa mo. Kasi, kunyari, murder, pinlano mo na. Naku, puot na yun, di ba? Opo. Kasalanan na yun. Kung tinuloy mo, mas lumala yung kasalanan. Anyway, so sabi nga niya, nagkakasala daw tayo sa salita at sa isip. Huwag na tayong mag-atubiling magpatawad. Tama. So, kung kunwari, ngayon, inisip ko, etong si Bruhang Bernadette. Kunyari, di ba? Katabi kita. Naisip ko yun. Tapos naisip ko, ay, nagkasala na ako. Make amends already. Syempre, wag mo namang sasabihin, alam mo ba, pinaplano kitang patayin. Matatakot naman. Pero, make amends already. Yes. Parang hihingi ka na ng kapatawaran. Yes. Parang sinasabi niya na, dali na, magpatawaran na tayo. Bakit nga daw? Bakit nga ba? Kasi nga naman daw, ang mga pagkakasala natin sa isa't isa, napakababaw lamang. Madaling maayos kung ihahambing sa mga pagkakasala natin sa Diyos na kahindik-hindik at tanging ang Diyos lamang ang maaring magpatawad. Tama ba? Sa tingin mo? Nakaka-relate pa rin kayo mga kabataan? Yes. Relate pa rin kayo? Nung naisip ko, oo nga naman, kababaw ng ating mga pagkakasala sa isa't isa. Kung minsan, di ba, mga tampuhan. Kasi, ganun lang. yung mga kinukwento nga ni Karen sa akin nung isang araw. Kasi yung nagka... So, ganun. Di naman po yung severe. Oo. Talaga. Kahit kunwari, yung mga away magkapatid, di ba? Yung mga may lumalalang ganyan. Kumpara sa ginawa natin, kasalanan natin sa Diyos, napakababaw nga naman. Yes. So, sabi ni San Cirilo, kung di daw natin patatawarin ang ating kapwa, paano pa daw tayo makakahingi ng tawad sa Diyos? Oo nga, tinamaan ako doon. Sa pool, tita. Parang, kasi, di ba, ano pa yung ihaharap mo sa Diyos? Kumbaga, yung hinihingan mo ng patawad sa Kanya, murder, yung kapitbahay mo, siguro, kung ano lang yung nagawa sa'yo, nasigawan ka lang ng konti. Para siguro tita, nagpapasorry ka sa akin, ba't di ka muna magpasorry dun sa katabi mong bahay? Mas malapit siya sa'yo. Yung parang ganun siguro. Tsaka mas, kung yung sa akin, siguro sabi ng Panginoon, teka muna, yung ginawa mo sa akin, kailangan pinag-iisipan muna ng mabuti. Sandali, isipin ko muna. Parang ganun. Diba? Yung, ang husay, ganun yung mga pagpapaliwanag Yes. ni San Cirilo. Angkop na pang-araw-araw Yung, diba? Yung practical nga. Maiintindihan mo for everyday use. Yung gamit na gamit talaga. Yes. Pero, sabi ko nga, kasi nabasa ko to ngayong Kwaresma na Mas bagay ngayong panahon ng Kwaresma. Itong kapatawaran na sinasabi niya. Tita, pinatawad mo na yung kumain sa merienda natin. Teka, kinain! Kinain ba yung merienda natin? Ay, tignan niyo po mamaya. Ha? Teka muna, merienda. Ay, nako. Sige. Pinapatawad ko na kasi ayoko mapagalitan ni San Cirilo. Kapistahan pa man din niya ngayong araw. Oo nga po. Pero tita, paano po yung madrama niyang buhay? Yung parang pang telenovela. Bakit ba feel mo yan? Ikaw yung nakakaalam niya na kung tinatanong mo. Akala ko bang binasa mo ng maigi yung buhay niya? 3 beses po pala siyang ipinatapon. See? Alam mo? At ang isa sa kadahilanan ay pinaratangan siyang nagbenta ng pagmamay-ari ng simbahan at may bahid pa ng skandalo. Naku, chinismis ko pala sa San Cirilo. Parang nangyayari pa rin yan ngayon, di ba? May naaalala akong kwento ni
Monsignor Jean nung nasa Santa Rita pa siya. Kasi 'di ba yung simbahan natin, dati ano yan may mga silver Yes. sa altar, tapos yung di ba nag-renovate sila mga 1970s. Opo. Tapos ang dami-dami daw nawawala. Di pinagdudahan daw yung parish priest nung panahong yon, kung saan daw niya pinagdadadala yon o kung ano mang nangyari. Tapos buhay pa pala yung parish priest na yon. Hindi ko nasasabihin kung sino kasi kawawa naman. Opo. Ito namang si Monsignor Jean, kasi kaibigan naman niya, tinanong daw niya, pero pabiro, sabi daw niya, Among, saan napunta yung mga ganito, yung mga ganyan? Natawa daw si ex-kura nung panahong yon. Sabi daw niya, Hoy, kung ano-ano yung tinatanong mo, nag-check ka ba ng mga minutas? Nasa minutas yan. Kasi nung panahong yon, walang pera na daw yung parokya natin. Kasi binaha, yung Opo, maraming, tapos martial law, talagang taghirap yun. So, ang daming dapat ipagawa, tapos hindi ko alam ano pa, kasi active na active nun, may mga kursilista, may kung ano-ano. So, ginawa daw nila, sinang-ayunan o pinagkasunduan sa konseho, di ba may PPC na yata nung panahong yon, na kailangan nilang ibenta para maitaguyod yung naman ating pala. simbahan. Siguro, kasi may mga programa naman sa... Opo, no? Oh, Parang kay tita, parang kay San Cirilo din. Kasi ganun din. Opo. Oh, Kasi paano? po noon, taghirap din. Yung mga Famine. tao, tita. Famine. Oo. Sa Europe yan. Opo. Tapos, tita, yung mga tao, nagugutom na, tsaka nagkakasakit, namamatay. Ayun, lumapit sila kay Obispo Cirilo. May namamatay na po noong panahong iyon. Pero, itaguyod ang kanyang Para itaguyod po nila yung yung mga pangangailangan nilang yon dahil sa kahirapan. Kailangan po nilang ibenta ang ilang gamit ng simbahan. Tulad po nung isang vestment na may gintong sinulid. Ay, kasi yung mga ganong vestments, alam ko, kadalasan bigayan ng mga mayayaman o yung kuminsan Dinodonate po, o dinodonate yung mga mayamang pamilya. emperador. Kunyari, Oo. idodonate nila etong robe o kapa o kung ano man na to na may ginto. Usually ganun yan pag gintong sinulid for special occasions yan, or kunyari for baptisms, for confirmations, basta may Yes, specific use. So binenta pala yon. Opo. Tapos nalaman yan ng obispo. Obispo si San Cirilo. Yung may, kasi may magkakatabi silang mga obispo nung panahon Nalaman yun. nung neighbor na obispo. Okay. Ayun, tita, pinatawag siya. 2 taong iniiwasan ni Obispo Cirilo ito at pinalatangan siyang magnanakaw para sa sariling kapakanan. Chinismis nga. Yes. Nagkaroon sila ng alitan ng isang obispong yon na di lamang dahil sa pagbebenta ng ari-arian ng simbahan, kundi dahil sa doktrina. Ayun, tita. Ilang beses na pinatapon si Obispo Cirilo nun. Poor Saint Cyril. Ay, nako. Ang balita ko, pinagretiro pa daw siya sa Tarsus. Yung Tarsus sa Turkey yun ngayon. Tarsus yung pangalan nun. Hindi ko alam kung anong pangalan nun ngayon. Kasi di ba naiba yung mga pangalan ng mga lugar. Pero yung Tarsus sa Turkey, malayo yun sa Jerusalem, ha? I mean, pero paano siya nakabalik? Nakabalik nga ba? Ayun. Ay, tita, napakahaba ng kwento. Pero nung magulong-magulo na naman, pinabalik siya at dumalas siya sa Council of Constantinople. Yung pagpupulong po ba yun ng mga ng mga obispo? Oo. Pag ganoon, kunyari, Council of Nicea, Council of Constantinople, major events yan ng Santa Iglesia, ha? Hindi yan basta-basta meeting lang. Malaking pagpupulong ng mga namumuno sa ating simbahan yan. At di yan natatapos sa isang upuan. Yung akala mo parang pag nag-meeting tayo sa org. No, hindi yan ganyan. Or it's not even like a PPC meeting. Hindi. Hindi yan mala CBCP. Di ba yung mga obispo natin dati, pag sinasabi ni Apo Seto, mawawala ako ng 1 linggo. Kasi may session yung CBCP. Hindi yan ganun lang kadali. Kung minsan, taon ang ginugugol bago makaabot sa mga kasunduan. Hindi naman sila 1 taon na nakaupo. Yung, paano ba, may intervals, kunwari, 2 weeks na magse-session, tapos uuwi muna sila, tapos babalik after a month or something like that. Pero ano yan,
Yun nga, kasi major decision-making points yung mga yan. Kunyari, may kailangan ayusin sa doktrina. So, uupuan nila, tapos sasaliksikin. Kaya naman pala. O, Kaya naman pala bakit? hindi pwedeng isa ang upuan lang. Yung Oo. doktrina pala yung pinag-uusapan sa Council of Constantinople. Ay, hindi lang sa Constantinople, marami. Alala mo yung, di ba may Council of Nicaea? Oh, doon nagsimula yung Nicene Hindi Creed. po ako. Oo. Oh, pero sa Council of Constantinople, doon yun pinatibay. Oh, Nicene Creed. Oo. So nagsimula sa Nicea, tapos inayos pa eh. Yun nga, hindi natatapos yan sa isang session, sa dalawa. O yun nga, separate councils pa yan ha. So doktrina talaga yung mga inaayos nila. Tapos tita, yung palang obispo pong nagpatapon kay San Cirilo, hindi yata naniniwala sa lahat ng yun. Kaya Sa siya, Nicene Creed. yes, kaya Oh. siya naturing ang erehe or heresy. Siya naman ang napatapon ngayon. Ay, nagkabaligtad na ang gulong ng buhay. Ay, nako, talaga naman. Kasi naman, ay, well, nung panahong yun kasi, di ba medyo magulo pa, hindi pa tayo, kumbaga, hindi pa codified yung mga pinaniniwalaan natin, marami pang pagtatalo, tapos lumabas yung mga heresies, yun nga, may Arianism, may Manichaeanism, kung ano-anong isim-isim. Kasi di ba yung iba sinasabi nila, si Kristo hindi naman daw Diyos, tapos may iba, yung Holy Spirit, parang hindi sila naniniwala that there is one God with 3 persons. Yes. So, iba-iba yung mga naglalabasang mga heresy. Tapos may iba naman, yung good daw tsaka yung evil, magkapantay lang. Basta Ay. maraming Okay. maraming discussion points. So, siguro itong obispong nagpatapon kay San Cirilo, hindi siguro naniniwala dun sa ibang points ng Nicene Creed. Pag ganun, hindi naman yan parang menu na pwede ka Yes. lang kumuha ng isa, tapos Yun na yun. yun, itatapon mo yung iba. Ay, hindi ha. Dapat buong-buo yung pinaniniwalaan mo. Di ba Yes, kaya nga yes. tayo nagkakatisismo ng maayos? Hindi tayo cafeteria Catholics kasi na, yun, yung term ni Pope Benedicto cafeteria Catholicism. Yung parang pumunta ka sa cafeteria o turo-turo. Tapos kung 5 yung nakahapag, Kuha ka ng isa, tapos yun lang yung paniniwalaan mo. oo, hindi pwede yan. Kakainin mo lahat. At ayun, siyang pinatapon. Comedy na Kawawa. naman yan. Parang yung mga dinidiscuss namin kahapon ni na Sister Tess at ni Sister Day, di ba? Opo. Puro mga comedy. Hala. So, paano si Saint Cyril lang yung nagwagi? Yes, bandang huli siyang nagwagi. Hay! Masyadong nakakabusog ang ating kwentuhan. May mga napatapon, may mga council pa ng doktrina. Pero alam mo, napaka-importante niyan para sa ating pananampalataya. Dapat alam natin yung mga yan na hindi tayo umabot sa puntong to dahil napag-isipan lang ng isa o dalawang Opo. tao. Ay, Pinag-aralan. Pinagsaliksikan. Yes. Ganun. dumaan ng katakot-takot na diskusyon, pagtatalo, Yes. di pagkakaunawaan, tapos nagkaayos. Kasi kung minsan, di ba may mapuprove ka ngayon, akala mo tama na. After some time, ay hindi pala. O yan, pag-uusapan na naman yan. Tama. Anyway, siya. Ihahanda ko muna ang ating tsaa habang tayo'y nakikinig sa awiting Liwanagan Mo, Jesus. Masdan natin ang ating daigdig, ginawang tahanan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon, nabalungan ng kadiliman at nauhaw sa pagmamahal. Damhin
ang himlayan ng Diyos nating mahal. Ngunit sa pagsapit ng sigwa at tag-init sa ating buhay, nawala ng mahalay at nanlamig sa pag-ibig. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Ang tawag ni Jesus, pakinggan, isa buhay natin bitkin ang kaharian. Magpawi ng gutom, sa uhaw magpainom, sa nasugatan ay magpahilom, sa may sala magpatawad. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Kaharian ng may kapal, sumasa atin na sa pamamagitan ni Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas. Kapayapaan at dangal isinag mo, at maninibago ang wangis ng iyong mundo. Nagbabalik po tayo ngayon sa ating kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. O, nakapag-syaa ka na. Yes, tita. Alive na naman. Ngayon, kicking na naman. Sige, mamaya magdi-dessert tayo. Pero, naku, paano nga ba? Kanina, sino yung pinag-uusapan natin? Si Saint Cyril. Yes, of Jerusalem. Yes. Oh, fast forward naman tayo ngayon.
mula kay San Cirilo. Kahapon, napag-usapan natin sina San Leon Magno at San Gregorio Magno, mga pawang higante sa larangan ng kasaysayan ng ating Santa Iglesia, di ba? Tunay na nakakagilala sa kanilang nagawa. Pareho silang naisama sa mga paborito kong santo. Di ba, tita, may mga pang, mga favorite saints? Oo. Humahaba nga yung listahan eh. Dati si Saint Joan of Arc. Kasi, di ba, hindi naman ako girly girl. Kaya, feel ko yung mga girls na nagtatanggol ng mga... Amazona lang, gano'n, tita. Something like that. Lumalabas, ha? Kasi, di ba, yung iba nakakulong, siya hindi talagang lumaban. Yes. At siya yung sinusundan. Tapos, sino pa ba? Of course, yung bukas, didiscuss natin, pag-uusapan natin si San Ignacio de Loyola. Favorite ko naman yun kasi hindi dahil kung ano-ano yung pinagagawa muna niyang adventure, ha. Favorite ko siya kasi ang linaw niyang mag-isip. Tapos yung, alam mo, yung decision making. Yes. Bago, pag nagre-retreat, bago kami gumawa ng major decisions, tuturuan ka muna mag-discern. Kaya, especially siguro in my 20s, yung mga major decisions ko preceded by retreats yan. Kapag binabanggit niyo po si Saint Ignatius of Loyola, naaalala ko, tita, yung libro nating spiritual exercises. Spiritual exercises. Actually, hindi pa nga natin nagagawa talaga yun eh. Although, pero yun nga eh, kasi yung discussion natin, di ba, kina San Leon at San Gregorio, yung mga ginawa nila nung unang panahon, hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa rin natin. Yes. Parang yung spiritual exercises ni San Ignacio, 1500s. Tapos hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit sa mga retreats ng mga Jesuits, ng mga madre, sa mga eskwelahan, ibang mga pare. Ano pa rin, angkop na angkop. Teka, in-interview mo ako. Ikaw, sino yung favorite saint mo? Yung pinaka-favorite saint ko po, si Saint Benedict. Bakit si Saint Benedict? Kasi tita, kahit galing siya sa mayamang angkan, mas pinili niya yung payak na pamumuhay, yung pumunta sa kuweba, gano'n. Kasi yan yung, siguro, tingnan natin, kailan natin madidiscuss yan, yung mga monastic orders na tinatawag. Actually, kailangan talaga nating pag-usapan yan. Tingnan natin kung... Sa feast day niya, tita. Pwede. Kasi yung monastic orders, although nung simula, kung titingnan mo, di ba, nag-withdraw sila from the world. May mga naging, anong tawag doon? Yung monks kasi, may iba dyan, naging mga, anong tawag doon? Yung mga ermitanyo. So, kagaya ni Saint Benedict. Nawala sila sa mundo, pero ang katotohanan, yung contribution nila sa mundo nung kinalaunan ay mas malaki kasi unang-una naging disiplinado eh. Syempre pag nag-withdraw from the world ka, mental discipline, yung spiritual discipline. Yes. Yun hindi naman mananatili sa iyo lang yun eh. Opo, susunod-sunod. May mga monastic orders talaga yun nga yung Opo. pinakauna yan, yung favorite mo si Saint Benedict. Siya yung naging founder ng Benedictines, di ba? Opo. Tapos tita, sige. Binabasa ko yung story niya, inattempt pala siyang lasunin. Kaya pala yung prayer niya, "Don't tempt me with your vanities. Drink the poison by your own." Sabi niya pong ganyan. Teka, saan mo yan nabasa? Di ba, yun ba yung nung binabasa natin yung tungkol sa Benedictine Cross? Opo. Doon ko din po nabasa yung story niya. Tapos doon ko din po mas naiintindihan yung kung ano nga ba talaga yung nilalaman ng Benedictine Cross na suot-suot natin. Kasi hindi naman anting-anting lang yan eh. Yes. Naku, hindi. May kalakip na prayer. Talagang yan, may pinanggagalingan na nasa pananampalataya natin. Hindi yun anting-anting. Yes. So, tulad ng nasabi natin, yung mga pinaggagawa nila noon, kung adventure man o yung mga reforma, hanggang ngayon, ramdam na ramdam natin, ginagamit natin, at parang hindi nagbago. Kung may pagbabago lang, konti lang.
yung impluwensya po nila, no? Ang husay nga po nila eh. Kahit mahirap pa noon ang komunikasyon at transportasyon, sa panahon ng mga Santo Papang yan, Yung dalawa. Opo. Oo. nakapagpatupad sila ng malawak na reforma. Lalo na po si San Gregorio Magno. Pope Gregory the Great. Oo. Yes. Siya daw yung greatest of the popes. Okay. Ngayong araw, may San Gregorio din tayong kikilalanin, tita. Siya ang dating si Cardinal Hildebrand na naging si Santo Papa Gregorio ikapito. Pope Gregory the Seventh. Okay. Yes. Di ba ang galing din? Seryoso sa pagreforma ng ating Santa Iglesia. Pero tita, bakit pare-pareho yung pangalan ng mga santo? Tapos Santo papalitan lang nila mga Papa. abbreviations, ay yung mga Roman numeral numbers, ganyan. Ay, naku. Hindi naman sila pinanganak na pare-pareho ang pangalan. Ikaw talaga. Parang natawa ako sa tanong mo. Bakit pare-pareho yung pangalan ng mga Santo Papa? Naging tradisyon lang yan na magpalit kasi ng mga pangalan nila. Anong taon ba yun? Kasi ano yan mga year 500 something. 533 yata. May naging Santo Papa na ang pangalan ay Mercurius. Alam mo naman kung paano sila nagiging Santo Papa, di ba? Opo, opo. Yung conclave na yan, recently pa lang. Ngayon, how many hundreds of years. Nung unang-unang panahon, yung pagpili daw ng Santo Papa sa mga clergy, sa mga taong bayan, yung mga in Kapampangan, Talasal, Pantaya. So, pag pinili nila, kunyari, yung Bishop of Rome, yung pipili nun, yung mga tao sa Roma, yung mga clergy na nasa Roma. So, Yes. hindi ko alam kung paano yung pagpili, pero yung napili nga, yung si Mercurio or Mercurius. Di ba si Mercury, Diyos-Diyosan yan ng mga Yes. pagano? Opo. So, itong si naging Santo Papa, hindi ko alam kasi kung pari siya o obispo. Kasi nung panahong yun, pwede kang maging cardinal na hindi ka pare. Di ba may... talaga? Actually, kahit ngayon. Kaya lang, kaya nga, di ba? Paano yun, tita? Si Pope John Paul II, inalok daw niya na maging cardinal si Mother Teresa. Ayaw daw ni Mother Teresa. Paano yun? Hindi naman, yung cardinal naman kasi, hindi requirement na maging pare. Ang ibig sabihin ng cardinal, isa kang, yung tawag nila, Prince of the Church So, isa sa mga namumuno. Hindi requirement yung pare. Pero, by tradition and by practice, kailangan maging pare, maging obispo bago maging cardinal. Yun yun. Okay. So, paano nga ba? Nung naging Santo Papa na si Mercurio, ang sabi daw niya, hindi naman daw kaaya-aya o hindi daw maganda na ang tagapagmana ni San Pedro ay may ganong pangalan. Kaya pinili niyang tawagin siyang Juan Ikalawa or John II. Mula noon, nagpapalit na ng pangalan ng mga Santo Papa. Ang mga pinakamadalas gamitin yung Juan or John. So, nagkaroon na tayo ng 23 na Pope Johns. Tapos, Benedict din at Gregory. 16 times. So, tie sila doon. 16 na beses na silang may 16 na beses na tayo may mga Pope Benedict at Pope Gregory. Pero tita, bakit si Pope John Paul II? Dalawa po yung pangalan niya. Si Pope John Paul II, dalawa yung pangalan kasi he wanted to be named in honor of the first, si Pope John Paul I. Sinundan niya yun Di ba ilang araw lang siyang naging Santo Papa, namatay. Tapos, pero yun nga, so si Pope John Paul I took after naman nung dalawang, parang ino-honor, usually ganun yan, kung sino yung ino-honor mo, siya yung susundan mo na pangalan. Yung mga previous to him, si Pope John the 23rd at si Pope Paul the 6th. So, gusto niya yung mga yon, sinundan niya, naging John Paul. Actually, may medyo kwento. Hindi naman chismis. Nung sinabihan daw siya, sabi niya, I will be called John Paul the First. Sabi daw niya, sinabihan siya, Your Holiness, you cannot be John Paul the First. You will only be the first when there will be a second. Ibig sabihin, pag namatay na siya o napalitan na, sabi daw niya, I will be the first because very soon there will be a second.
Ay, inisip nako, na 'di ba? niya. Oo. Ang galing. Oo. Kaya ngayon, yung mga tumatawag kay Pope Francis na Francis the First, hindi tama 'yon. Pope Francis lang siya kasi wala pang Oo. second at ilan hindi naman siya no. Hindi naman Oo. mapapalitan kaagad 'yan. Yes, tita. Oh. Tapos tita, may natanong ako, Mm. meron po bang naging pope na hindi nagpalit ng pangalan? Oo, yung huli yata si Pope Marcelo, parang matagal na rin yun eh. Parang naging tradition na kasi, hindi naman bawal na i-retain. Actually, yung mga una, di ba? Si Saint Peter. Ay, yun pala. Yung kwento, yung Peter, hindi nila ginagamit. Parang retired na yung name. Kasi he was the first. So, Yes. there will only be one Peter. Peter lang po, yung Oo, parang Peter. exemption. Si San Pedro kasi yun. Parang sacred na yun, sagrado. Wag mo nang hahawakan. Okay. So, yun, yung tanong mo kanina, si Santo Papa Gregorio na ikapito, isa sa mga Gregorio yan. Teka, bakit nga ba natin siya gustong kilalanin? Naisip ko po kasi, di ba ngayon, lagi na lang sinasabi, nagre-reforma si Pope Francis. Kahit napakabait niya, stricto din po pala siya at pinaparusahan niya yung mga nagkakasala. Mhm. Ayaw niyang namumuhay ng marangya at luho yung mga pare. Uy, oo, bawal talaga yun diba, sa kanya. tita? Oo. Kung minsan, yung pong pinabasa nyo sa amin, may obispo siyang pinaalis sa diocese niya kasi sobra-sobra yung ginagawa niyang paglulustay ng pera. Yung tirahan niya lang, no, tita? Oo, Mahal-mahal. Sa Germany yan. Yes. Kaya naalala ko po si Pope Gregory VII. Di ba may pagkakahalintulad din po sila? Ay, oo naman. Halos, marami actually yung pagkakahalintulad nila. Kailan ba namuhay si Pope Gregory? 'Di ba mga 1085 yata siya namatay eh. So 1,000 years into Christianity. Nung panahong 'yun kasi, dahil nga wala pang separation of church and state, pwede pang makialam ang mga namumuno sa pamamahala ng Santa Iglesia o ng simbahan, 'di ba? Sa ating kasaysayan, no, ganito yung nangyari. 'Di ba, una persecuted yung mga Kristiyano, bawal talaga. Yes. Hindi sila pwedeng sumamba na nakikita or in public. Yung mga emperador, may mga batas laban sa Kristiyano. Talagang bawal, nagtatago. 'Di ba, it took how many hundreds of years bago kinilala? Tama ba? Mga 200 years. Oo, tama. 200 years bago pwedeng maging Kristiyano. Pero even then, kahit pinayagan, kunyari, yung emperador na to, papayagan sila. Tapos yung susunod na emperador, kaaway na naman ng mga Kristiyano. Ay, persecution na naman. Yes. Pero, di lumaon, na-convert yung mga powers that be, o yung mga in Kapampangan din, pamuntok na convert. Ganun kagaling yung mga nag-conversion. Mismong yung emperador, di ba, si Constantino, Yes. yung anak ni Santa Elena, Yes. nung siya yung emperor, siya yung naging susi, kaya na-convert yung Roma to Christianity. So, pero hindi naman kasi porket marami na yung Kristiyano, natigil yung mga persecution. May mga nananalakay pa rin. Kasi remember, yung Europe, hindi naman tulad ng Europe ngayon na civilized, payapa. Noon, tribo-tribo din yan. Yes. So, salakay dito, salakay doon. So, pag kunwari, yung Kristiyano, sinasalakay, nagpapatulong sila. Yung mga obispo o mismo yung Santo Papa, nagpapatulong sa mga temporal powers na tinatawag. Kung sa lengguwahe natin ngayon, mga secular. Hari, emperador, o Mga royal blood. oo, yung kung ngayon, siguro, yung mga mayor natin, governor, ganun. Pero alam mo naman, syempre, dahil tao sila at di naman Diyos, ang gusto nilang maging obispo, kardinal, at mismong ang Santo Papa, kailangan aprobado muna nila. Ganun? Oo, kasi as if naman di mo alam, di ba ngayon,
kunyari, kahit sa mga parokya, pag nag-donate ng malaking halaga yung kay, konsehal, kesyo-kesyo, parang nagiging Parang pangampanya siya ng tita ng mismong pare, ganyan. or tatanungin muna kung ano yung 'di ba? So mas malala ngayon. Noon. I mean, mas malala noon. Kung ngayon medyo patanong lang na konsehal o mayor o governor o kesyo, pwede po bang ganito yung gawin natin sa ganyan? Noon hindi. Parang binigyan mo sila ng karapatan na itakda. Kaya pala, ngayon ko na-connect, tita. Oh. Kaya pala, nung sinasabi mo noon, yung parang magulo, di ba kahit sa loob ng simbahan, may kung ano-anong nangyayari. Kasi pala, parang siguro hindi sila pinili talaga ng Diyos. Pinili sila ng mga hari, ng mga panahon yun siguro. Tama. Kasi nga, hindi na... Naalala ko na naman si Tita Baby, yung sino yung magko-convert sa amin? Sino yung magpipreach? Fisherman? So, hindi na ganun. Favorite ko talaga yun. So, hindi na ganun. Yung Christianity, it was no longer a marginalized religion. It was already the dominant power. Yes. So, syempre, kung powerful na yung religion, kung mapapasok ka doon, edi powerful ka na rin. So, sa kinalaunan, kung sino-sino na lang yung nanungkulan sa Santa Iglesia, mga kamag-anak ng hari, kaibigan, kapanalig. Ganun talaga. I mean, if you don't watch it, di ba? Yes. Nagkaroon ng mga katiwalian dahil naging political na ang pamamahala. Tumindi ang graft and corruption sa loob ng simbahan. Siyempre, mag-aalala ka kung ikaw ay isang maayos at tapat na tagapamahala o nananampalataya. Isa dyan si Cardinal Hildebrand, di ba? Yun nga, kanina kinukwento mo, yung tinalagang Pope Gregory the Seventh. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang pamamalakad? Eto, tita. Napalayas po ang mga obispong binili ang kanilang katungkulan or tinatawag po nating simony. Oo. Ay, bawal talaga yan. Yes. Naku. Di ba nga, Kahit bawal sa Bible, di ba, tita, nakasulat yung simony? Di ba nga, kunyari, may blessed ka na, let's say, a medal or... Kaya relic. Tapos binenta mo for the sake of yayaman ka o naku, kasalanang malaki yun. Simony nga yun. Anyway, sige, continue. Pati na rin mga namumuhay sa kasalanan. Kasi yun nga, dahil hindi naman sila banal, yung pinunta naman. So, mga pari, tapos may mga asawa, may mistress, may kung ano-ano. Pinili lang ng mga haring ewan. Tama. So, namumuhay. Tapos makikita mo, nagsusugal. Yes. Anyway, Tapos sige. po, tita, yung nakakatuwa dito, sinabihan niya, pati yung mga ordinaryong mananampalataya, na iwasan ng mga di karapat-dapat ng mga pastor. Sinabi niya yon. May people participation pa, tita. Nakakatawa siya. Gusto ko siya ngayon. Gusto ko siya bumalik ngayon. Cool ka lang. Parang yung boss mo Bernadette, masyado kang na-excite. Tapos, tita, excommunicated din po yung mga obispo na nakakuha ng kanilang katungkulan sa laiko tulad ng hari. Ano nga po yung ibig sabihin ng excommunication? Teka, balikan natin 2 points. So, Okay. in-excommunicate niya yung mga obispo na nakuha nila yung kanilang, kunyari, diocese o kung ano man sa mga hari. Kasi nga binawal niya yon, di ba? Yung lay investiture yata yung tawag nila doon. Yung, kunyari, ako yung hari, gusto ko, o ako yung reyna, gusto ko si Joshua yung maging obispo dun sa lugar na yon. Ginawa ko siyang obispo o binigyan ng kung ano-anong titles para in effect siya yung obispo. So, in-excommunicate niya Yes. yung mga ganong obispo. Oh no, mabagsik nga. Tapos pati Yung reforma kung reforma. Oo nga. Mahusay. So, ano nga ba? Yung tanong mo, ano yung excommunication? Yung ibig sabihin ng excommunication. Ang excommunication, yun yung inihihiwalay sila sa kalipunan ng nananampalataya. In short, di sila pwedeng tumanggap ng sakramento o sumali sa mga pagtitipon ng simbahan.
alam mo, masakit yun ha, para sa isang Katoliko. Yes. At sa panahong yun, kahiya-hiya yun, outcast ka. Parang siguro, tita, nung panahon ni Jesus, yung mga lepers, ganon, no? Ay, hindi ka lang leper. Kasi imagine, hari ka, tapos excommunicated. Oh my God. Oo, outcast. Outcast ka talaga. Oo. Matindi. Kaya po pala ganun na lang yung takot ng haring si Henry IV ng Germany noong in-excommunicate po siya ni Pope Gregory. Pinuntahan niya ito at tumayo sa lamig ng niebe. Sa snow. Yes! 3 araw po siya doon hanggang patawarin ng Santo Papa. Hindi siya na frostbite. Ganito pala siyang nagbibigay ng tita? Ng parang tawag doon? Parang parusa. Uy, hindi naman si Santo Papa yung nagsabi sa kanyang tumayo sa snow ng 3 araw. Kusa niyang ginawa yun. Pero, oo, nabasa ko nga yan dati. Binigyan nga ng absolution ni Pope Gregory, di ba? Pero hindi daw naalis sa pagdududa niya. Hindi naalis yung duda na si Henry IV gagawa at gagawa pa rin ng di mabuti. Kasi parang may track record ng kalokohan eh. Pero siguro, tita, parang siguro iniisip niya, wala na to, hindi na to magbabago. Parang siguro mong ganun, no? Kasi, ibig kong sabihin, oo, kailangan nating maging mapagpatawad, kailangan isipin natin yung mabuti sa tao. Pero, makikita mo naman kung may track record, di ba? Yes. Huwag ka naman magpakain kapampangan, no? Huwag ka naman magpakamulala. Maging totoo ka rin kasi Yes. what is human nature. Pero kung makikita mong may pagbabago, edi good. Kung wala, At ayun, ganun na nga po, tita. Di tumagal, nananalakay siya. At sino? si tita, si Pope Gregory VII. Hindi, sino yung nanalakay? Si Henry Ay, IV. Sinalakay, ibig mong sabihin, sinalakay na naman ni Henry si Pope Gregory. Ah, yes. Pati ang Roma, kung nasaan ang Santo Papa. At nagawa pa niyang palitan ang Santo Papa, Oo. kaya mas nagkagulo sa lugar na yun. Ay, oo nga. Kasi, yan yung mismong nagre-reform si Pope Gregory. Ayaw niya yung kung sino-sino na lang yung tinatakda. Tapos, insulto talaga yun na siya mismo yung pinalitan. So, yan na naman yung gulong ng buhay natin, no? Ano ba to? Gulong ng buhay pa rin yung tema. Pero hanga naman ako kay Pope Gregory, ha? Ano nga yung huli niyang sinabi nung mamamatay na siya? Dahil minahal niya ang katarungan, parang he will die as an exile. Pinanindigan niya talaga yung pananampalataya, di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan niya. Naku, oras na. Kailangan magsara na tayo. Paano ba? Yung episode natin ngayon, kung susuriin po natin yung kasaysayan ng ating pananampalataya, maraming pagkakataon na kung sino pa yung gumagawa ng tama, sila pa yung mga napaparusahan, di ba? Yes. Ganun po talaga kung paninindigan mo ang iyong pananampalataya at nais mo sa kabutihan, may mga hindi makakaunawa at may haharang dito. Alam naman po natin na may prinsipe ng kadiliman. Yes, At haharangan ka guguluhin. talaga. Yes, yun. Tapos tita, ititempt ka pa niya, yung papaisip niya sa'yo, hindi na, kahit na tama yung ginagawa mo, hindi pa rin tama yan, mali pa din yan. Ititempt ka niya ng ganun. Tama. Pero wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Basta tayo'y magdarasal at magpapatulong sa Diyos, maging makatao sa ating pakikitungo at iisipin natin maisasatupad ang inatas ng Panginoon sa atin. Lahat po ng mga pagsubok na yan magiging magaan. So, paano? Magdasal muna tayo, Bernadette, Yes. para matuldukan ang ating episode ngayon. Guardian Angel Prayer. Angel of God, my holy protector, given to me from heaven by God for my protection, I fervently beseech you, enlighten me and preserve me from all evil, instruct me in good deeds, and direct me on the path of salvation. Amen. Amen. Magpaalam na tayo? Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Magkarinigan po ulit tayo mamaya sa Barkadahan kay Kristo. 6 to 7 p.m. po yan. Dito sa Himpilang 91.9 Bright FM, Friends tayo.
Salamat din po. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Salamat po sa pakikisalo sa amin ngayong tanghalian.